question. Itong National Commission of Senior Citizens, meron bang mga regional, kasi this is basic at tinatanong po sa atin to, na mga na-establish na regional or provincial offices para yung ating mga elderly, syempre elderly, hindi na makakarating, minsan pahirapan ng makadating dito sa Metro Manila, do we have offices doon sa countryside po natin? Napakaganda ng tanong mo, again, Jude, kasi ito ang magbibigay ng daan, no, upang maintindihan ng mga nakakatanda saan sila pwedeng dumulog at sino ang kanilang pwedeng lapitan. Nung tayo ay sumali at na-appoint sa komisyon last year, ang nakita ko, meron tayong tinatawag na clustered regional offices. Ibig sabihin, 7 kasi lahat ang commissioners kasama yung chairperson. So lahat yan ay merong mga nakaakibat na mga regional offices or regions na under sa kanila. Like ako, bago ako naging officer in charge, but then concurrently naman ako cluster for commissioner, ang hawak ko po talaga Region 6, Region 7, at saka Region 9. So mga commissioners kapwa ko ganun din. Pero nitong bagong taon, nitong 2024, na-approve ng DBM ang bigyan tayo ng additional 8 regional offices. Kaya lahat po ng regions, may opisina na po tayo. For example, ang Iloilo po, for Region 6, andun yung opisina natin. At may satellite tayo sa Bacolod. Ang sa Cebu naman, o kaya sa Region 7, andi dito sa Capitol Grounds ng Cebu Province, ang ating opisina that will handle ang Bohol, Siquijor, no? At saka ang Cebu, entire Cebu. Doon naman sa NCR, meron din tayong opisina doon, nandoon sa Quezon City, kasama natin sa Central Office, ang sa NCR na opisina. So lahat yan, nakakalat yan sa buong Pilipinas. Even ang Davao, meron tayo doong opisina. Ang Region 10, meron tayo sa General Santos at saka sa Cagayan de Oro. So lahat yan, Jude, meron tayong opisina sa ngayon and we're trying to fill up the manpower. Kasi nga, meron tayong malaking mandato na dapat gawin sa darating na 2025. Nakalagak sa opisina natin yung expanded centenarian cash gift kung saan pag ikaw ay umabot ng 80, 85, 90 at 95, ikaw ay makakatanggap mula sa national government ng 10,000. So tayo yung at magpapatupad niyan. Kasama na din yung centenarian cash gift na dati-rate na sa DSWD. So sa atin na din yun, tayo na din ang mga ngasiwa. Ayun, so malaking trabaho, kumbaga man, Commissioner, no? Actually, yan ang mga susunod nating tanong. But before that, so ibig sabihin, meron na tayong mga regional directors there, doon sa mga identified or nabanggit po ninyo. And in addition to that, binanggit mo rin yung manpower. Ibig sabihin, mag-hire kayo ng mga empleyado para makatuwang sa, to facilitate the services ng National Commission of Senior Citizens. Tama po ba ako, Commissioner? Tama yun, Jude. So, totoo yan. So, lahat ng ating regional offices, nilalagyan na natin ng mga tao natin. So, continued ang aming hiring. As a matter of fact, kahit na nga holidays, meron tayong mga schedule, no, para sa ating mga interviews, para sa mga empleyado na gustong, o mga tao na gustong sumali sa ating opisina. Alright. So, isa yan. Pangalawa, on the matter of regional director, sa ngayon, dahil ang yan na appointment ng regional directors ay nasa opisina po ng Pangulo natin. So nagbigay na tayo ng listahan ng mga aplikante na gustong maging regional director and we will wait for his appointments. Pangalawa, pansamantala na wala naman tayong regional directors, meron tayong tinatawag na mga project development officers 5 at sila po yung acting na regional directors sa ngayon. So base sa ating mga pinaghahandaan na mga empleyado natin, I believe we are manned and we have enough manpower to be able to deliver kung ano yung dapat i-deliver natin na mandate natin. Alright, ma'am. Maraming salamat for that. Now, bago doon sa mga mahalagang developments natin sa NCSC, no? Gusto ko lang tanungin kasi, I'm from Sorsogon, no? So, may mga naririnig ako na OSCA. Ano ba yung papel na ginagampanan ng ating mga OSCA offices para sa elderly at, sa opisina ng NCSC?
ay napakalaki ng kanilang tungkulin, Jude. Mhm. At tayo ay nakikipag-ugnayan sa kanila. Ang mga OSCA or Office of Senior Citizens Affairs are also created by law. Pero sila ay under sa ating local government unit. Ayun. Kaya kung mapapansin natin, sila po ay hinihirang dyan sa kanilang posisyon via the appointment of the local chief executives. And meron din yan silang termino kung hanggang kailan lang sila dapat uupo upang magpalitan naman sila. So these OSCAs are vital to the implementation and the cascading of our advocacies and programs para sa mga nakakatanda. Opo. Commissioner, ito po bang mandato na sinasabi nyo, dapat talagang magtalaga yung LGU ng parang senior citizen focal para, siya yung mamahala ng lahat ng mga programa ng senior citizens? Dapat bang, kumbaga, magkaroon ng item sa LGU for that matter, ma'am? Sa totoo lang, yes. Kung titingnan natin ang batas, creating them. Kasi nga, sa dami ng ating hinaharap, bawat local government units, maraming programa, maraming constituents, hindi lang naman mga elderly ang kanilang tututukan. So mahalaga na merong tao, focal person, na kailangan nakatingin kung ano yung kanilang pangangailangan at para ito ay maipaugnay, to bridge that gap kung ano yung kanilang pangangailangan papunta doon sa ating mga local chief executives. So, ganun po ang kanilang gawain at napakalaki ng kanilang role. As to item, yan yung isa sa ating tinitingnan sa ngayon na meron din talaga namang mga OSCA na wala ngang binibigay ang local government units o kung meron man, napakakatiting lang, napakaliit. So, meron tayo, gusto natin na tulungan sila na maisulong na maging maging plantilla yung opisina nila upang maging standard ang kanilang tinatanggap na honoraria buwan-buwan.